Ang isa sa mga usap-usapan ngayon na kumakalat sa mga social media ang ikalawang bahagi ng palabas ng Squid Game. Narelease lamang itong December 26, 2024 na merong 7 episodes na nagkaroon ng 68 million views na ipinalabas sa Netflix. Taon ang hinintay mula ng unang ipinalabas ang unang season nito noong September 17, 2021 pa at naharap pa ang mundo sa pandemic. Ang Squid Game ay kakaibang laro na buhay na malalaro ang itataya. Kung saan pumipili sila ng mga taong desperado katulad ng gustong yumaman para makalayo sa kahirapan, ngunit ang hindi nila alam na balakid pala ang kanilang haharapin. Isang napakabrutal na parusa sa manlalaro kung hindi mag-iingat sa bawat laro na hinihingi nito. Ngunit, sino nga ba ang may likha ng Squid Game? Ano ba ang naging inspirasyon ng manunulat sa pagbuo ng kwento nito? At sa hinaharap nitong issue na kailan lang na sinasabi na binasa ito sa tunay na buhay. Totoo kaya ito? Kilalanin natin ang manunulat at ang histeryo na bumabalot sa Squid Game. Tara, simulan na natin! Histeryo. Ang Squid Game ay umiikot sa isang serye na meron lihim na palisan kung saan meron mga manlalarong binubuo ng 456 na katao kung saan ang mga manlalaro ay nasa panganibang buhay para sa isang mapanganib na laro. Pinaglalabanan nila ang malaking papremyo neto na nagkakahalagang 45.6 billion won o katumbas ng 39.86 million US dollar. Ang pamagat na Squid Game ay hinango sa John Geo o Pusit na isang larong pambata sa South Korea. At dahil sa sikat na salita na binibigkas ng isang malaking batang manika na robot na isang creepy na binibigkas ng isang higanting manika sa Squid Game kung saan siya ang taya. Ang Mugunga Kuchi Piyut Somnida kung itatranslate sa English ay The Hibiscus Flower Bloom. Ang bulaklak na hibiscus kasi ay South Korean's national flower na sumisimbolo sa eternity at immortality. Pero ang salita na ito ay ginamit sa sikat na larong pambata sa South Korea na kinatatakutan ng mga batang manlalaro dahil sa marahas na pag-alis kung ikaw ay mahuli. Ang taong lumikha ng Squid Game ay isang South Korean film director, producer at screenwriter na si Hwang Dong-hyuk. Siya lang naman ang lumikha ng mga dramang naging patok din katulad ng The Silence, Miss Granny at The Fortress. At si Hwang Dong lang naman din ang kauna-unang South Korean na nanalo ng Emmy Awards na Emmy for Outstanding Directing for a Drama Series in 2022. Dahil sa pagdedirect niya ng Squid Game na episode ng Red Light and Green Light. Nakatanggap din siya ng Gyeongguan Order of Cultural Merit na isa sa the highest decoration awarded to those who have contributed to culture and arts sa kanilang bansa. Ano nga ba ang naging dahilan? Paano niya nabuo ang kwento ng Squid Game? Lahat naman ng mga manunulat ay binase nila sa sariling karanasan. Oops, huwag kayong mag-isip ng iba kasi kung anong nakita at napanood nyo sa Squid Game ay hindi talaga ganun ang nangyari sa manunulat. Ang karanasan na tinutukoy ko ay ang kahirapan sa financial at sa pagkakabaon niya sa utang. Noong taong 2008, dahil kailangan niyang mamuhunan para makagawa ng pelikula para sa mga nagawa niyang script,
ay umutang siya kasama ang kanyang ina at lola, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa mga krisis na kinaharap ng bansa nila. Si Hwang Dong-hyuk ay mahilig magbasa ng mga survival Japanese manga kasi dito siya nakakakuha ng mga idea sa mga gusto niyang gagawin na kwento. Minsan sinabi pa nga niya sa kanyang sarili na gusto niyang makagawa ng isang kwento na magkakaroon ng impact sa mga manunood. Ang iba pa niyang mga script ay sinubukang ibenta sa mga producers at mga actors. Kaso natatanggihan siya ng mga ito sa dahilan na hindi naman makatotohanan ang mga ginawa niyang kwento. 10 taon ang kanyang ginugol at nagtagumpayan niya ang 3 script na kanyang ginawa. Ang mga ito ay historical drama, The Silence at The Fortress, kung saan dito nagsimula na makilala siya. May isang kilalang streaming media company sa Amerika ay nagsimulang mamuhunan sa mga production sa ibang bansa dahil napansin nila na mas lumaki ang kanilang manonood sa labas ng bansa. Nang pumasok ang 2018, ang co-CEO ng Netflix ay nagsabi na naghahanap sila ng higit pang mga tagumpay ng mga production sa ibang bansa, kaya binuksan nila ang isang dibisyon sa loob ng Asia continent, kung saan ang South Korea sa Seoul ay nagkaroon ng isang pansamantalang opisina ng Netflix. Nang nalaman ni Hwang Dong-hyuk na ang Netflix ay naghahanap ng mga script, nagpasa siya ng script kung saan si Kim Min-young ang isa sa mga opisyal ng Netflix sa Seoul. Kilala ni Kim Min-young si Hwang Dong-hyuk at alam niya na isa ito sa kilala at magaling na manunulat, lalo na sa ginawa nitong The Fortress. Binasa niya ang pinasa nitong script at sinabi ni Kim Min-young na naghahanap ako ng mga palabas na naiiba sa mga tradisyonal na ginagawa at ang Squid Game ay eksakto sa hinahanap ko. Formal na inanunsyo ng Netflix noong September 2019 na gagawa sila ng palabas na gawa ni Hwang Dong-hyuk at gagawin isang orihinal na serye. Dahil napakasikat ng K-drama sa buong Asia, alam nilang magtatagumpay sila sa gagawin nilang palabas dahil na rin magkakaroon pa sila ng direktor na merong matapang na pananaw. Dahil sa pandemya ng COVID-19, lalong bumagay ang palabas ng Squid Game sa mga kinaharap na problema ng mundo na naayon niya sa kwento sa Squid Game, kung saan nakikipagsapala rin din sa buhay ang mga tao. At hindi inaasahan na magtatagumpay pala ang palabas na ito sa Season 1 pa lamang. Ngunit dahil sa stress ng manunulat sa pagsusulat ng Season 1 ay natigil niya ang pagsusulat ng Season 2 nito. Ang nais niya para sa ikalawang season ng Squid Game ay magkaroon siya ng mga staff at director na tutulong sa kanya sa paggawa ng kwento. Maraming nag-abang sa Season 2 ng Squid Game at maraming nagbigay ng mga panukala na ipapalabas na daw ito sa 2021, pero hindi talaga ito kumpirmado. At ito na nga, naipalabas na nga ito noong December 2024, ang Season 2 nito na binubuo lamang ng 7 episodes at talagang maraming nabitin rito, kaya inaasahan na magkakaroon na ito agad ng Season 3. Ang tanong, kailan naman ipapalabas ito? Abangan na lang natin. Kaso, meron namang kumakalat na balita na ang Squid Game ay binase daw sa isang kasaysayan na nangyari noong taong 1986 sa South Korea. At inuugnay daw ito sa tinatawag na The Brothers Home. Kaya ang kumakalat na balita na ang Squid Game ay isang true story. May katotohanan kaya ito? Ang Brothers Home ay isang internment camp na makikita sa Busan sa South Korea noong taong 1980s pa. Pag sinabi mo kasi na internment camp, ito ay pagkakukulong ng mga tao o isang malaking grupo ng tao kahit walang kaso o kakasuhan pa lang. Nangyayari ito sa panahon ng digmaan o terorismo. Ang Brothers Home ay kilala din sa tawag na Koreang Auschwitz. Ito ay katulad sa Auschwitz concentration camp ng mga Nazi Germany noon.
Pero paano nga ba nabuo ang Brothers Home? Ang bansang South Korea ay nawasak dahil sa Korean War, kaya maraming naging ulila at palaboy sa mga lansangan na nagpapakita ng kahirapan sa bansa. Kaya ang gobyerno ay nagplano at nagtatag ng batas na magpapatayo ng pabahay sa mga palaboy at mga ulila para mapigilan ang mga palaboy sa kalsada. Kaya sinimulan ang proyekto nito noong 1960 sa mga lungsod ng Seoul, Busan, Daegu, Daejeon at Gwangju sa pagpapatayo ng vagrant detention facilities. Kung saan ang batas na ito ay pinatibay noong 1961 ng Social Welfare Services Act of 1970 na nasa edad na 18 to 65 ay karapat-dapat sa social services. Noong 1975, inanunsyo ng South Korea Ministry of Home Affairs ang Ministry of Home Affairs Directive No. 410 na nag-aata sa mga munisipalidad at sa kanilang mga lokal na departamento ng pulisya na bumuo ng vagrant patrol teams na magsasagawa ng mga regular na pagpapatrol kahit isang beses sa isang buwan. Direktiba ng Ministry ng Ugnayang Panloob binigyang kahulugan ng No. 410 ang mga palaboy bilang mga pumipigil sa isang malusog na kaayusang panlipunan sa kanilang bansa. Hindi kasi tiyak ang kahulugan nito kaya nagbigay kasi ito ng daan sa mga lokal na otoridad na magsasarili sila sa kanilang pagpapasya kung sino ang nauuri bilang isang palaboy at kung sino ang hindi. Gayon din, ang lungsod ng Busan at ang lokal na pulisya nito ay inaresto at pinigil ang mga maraming tao na nakikita sa mga lansangan, kabilang ang mga panhandler, inambandona o ulila ng mga bata at mga may kapansanan bilang mga palaboy. May ilang mga kaso pa nga na kinukulong ng mga pulis ang mga bata na walang bantay na hindi nalalaman ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Tinaguriang Korea's Auschwitz ng media ang pasilidad at resulta ng mapanupil na rehimeng nasa kapangyarihan noong panahon iyon at ang ordinansa bilang 410 nito isang patakaran na dalisayin ang mga lansangan ng South Korea bilang paghahanda para sa 1988 Olympics. Nais kasi ng gobyerno na ipagmalaki ang bansa sa buong mundo at alisin ang mga palaboy sa mga lansangan sa kanilang lugar. Ngunit sa halip na pangalagaan ng mga walang tirahan, ang Brothers Home ang naging lugar ng ilan sa mga pinakamalalang pang-aabuso sa karapatang pantao sa rehiyon. Higit pa rito, natuklasan ng isang pagsisiyasat na ginanap noong 1987 na halos 10% lamang ng libo-libong mga bilanggo ang talagang walang tirahan. Noong 2021, sinabi ng konsehal ng Busan City na si Park Min-syung sa 101 East ng Al Jazeera na ang mga tao ay dinukot mula sa mga lansangan at ikinukulong sa Brothers Home. Ang mga biktima ng Brothers Home ay nagkukwento base sa kanilang karanasan na kinikilala sila sa loob ng pasilidad sa pamamagitan ng mga numero nila. Sa kabila ng mga chismis, hindi kailanman tinukoy ng tagalikha ng palabas ng Squid Game na si Hwang Dong-hyuk ang Brothers Home bilang inspirasyon para sa palabas. At talagang sinasabi ni Hwang Dong-hyuk na ang serye ay nagmula talaga sa kanyang personal na karanasan dahil sa kahirapan sa pananalapi at mga comics na kanyang mga binabasa. Kahit na ang Brothers Home ay hindi isang direktang inspirasyon para sa palabas, nag-aalok ito sa mga manonood na isang pagtingin sa kasaysayan ng South Korea at ang backdrop kung saan ipinanganak ang Squid Game. Ikaw, ano sa palagay mo? Nauugnay ba talaga ang Squid Game sa Brothers Home? Ikaw na lang bahalang humusga. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?